Good morning po sa ating lahat. Welcome po sa ating worship service. Pwede po ba tayong lahat ay tumayo? At bigyan natin ng the best na palakpak ang ating Diyos. Yung palakpak po para kay Jesus. Pwede bang batiin mo ng katabi mo? Pinagpalang umaga sa iyo. Amen. At before po tayo mag-start, ay tayo po muna mag-pray. Yes, Lord, we worship you. We adore, we honor you, Father. And Lord, sa umagang ito, ayan mong ikaw ay aming mapapurihan. Ikaw, Lord, yun ay aming maparangalan. Maitaas sa aming kalagitnaan, Panginoon. Lord, salamat sa dakila mong pag-ibig. At hayaan mo, Panginoon, na ikaw po ay ma-worship namin sa umagang ito. Sa iyo po namin itinataas ang worship service na ito. Be blessed, O Lord. We love you. We praise you in Jesus' name. Amen! Awan, sino lang sasabi dito na ako ay mabubuhay para sa kaluwalhatian ng aking Ama sa langit. Amen! Come on, let's worship our God, that for His glory we will live. Come on, let's sing. Our prayer, our cry, bring down your consuming fire, revive our soul, strengthen us and make us whole. Bring us to your holy mountain, we'll proclaim your kingdom come, proclaim your kingdom come. Shining glory, fill our hearts exceedingly, and let your will be done. Naman awitin mo kay Lord. In my life, I decide is to serve you for the rest of my life. By faith in your Son, I can do what you want and make you glad. Come on, sing it out. Bring us to your holy mountain, we'll proclaim your kingdom come, proclaim your kingdom come. Now let us see your shining glory, fill our hearts exceedingly, and let your will be done. One more time to sing. Bring us to your holy mountain, we'll proclaim your kingdom come, proclaim your kingdom come. Oh, let us see your shining glory, fill our hearts exceedingly, and let your will be done, and let your will be done, let your will be done. Sino nagsasabi dito na si Lord lamang ang makakapuno sa Kanya? Amen? Come on. Let this song with all our heart. Oh Lord, fill my heart with satisfaction. Come and build up my devotion. For your glory I will live. Come on, open your mouth and sing. Fill our heart with satisfaction. Come and build up my devotion. For your glory I will live. Oh Lord, fill my heart with satisfaction. Come and build up my devotion. For your glory I will live. One more time we'll sing. Fill my heart with satisfaction. Yes, Lord. Come and build up my devotion. For your glory I will live. Bring us to your holy mountain. We'll proclaim your kingdom come. Proclaim your kingdom come. Oh, let us see your shining glory.
let's sing it to God. Lord, I will praise you. Lord, I will serve you. Yes, Lord. Lord, I will honor and adore you. You alone, Lord, I will praise you. Lord, I will serve you. Lord, I will honor and adore you. Because this is the day. This is the day that the Lord has made. We will rejoice. We will receive all His promises. So let's rejoice and offer all our praise. Come on, awitin mo kay Lord. Lord, I will praise you. Lord, I will praise you. Lord, I will serve. Come on, church. Lord, I will honor and adore you. Lord, I will praise you. Lord, I will serve you. Lord, I will honor and adore you. You worthy alone. This is the day that the Lord has made. We will rejoice. God in it. We will receive all His promises. So let's rejoice and offer all our praise. This is the day. This is the day that the Lord has made. We will rejoice and be glad in it. We will receive all His promises. So let's rejoice and offer all our praise. Come on, shout! Whoa, this is the day. This is the day that the Lord has made. We will rejoice. We will rejoice. We will receive all His promises. So let's rejoice and offer all our praise for the last time. And this is the day that the Lord has made. We will rejoice and be glad in it. We will sing all His promises. So let's rejoice and offer. So let's rejoice and offer. So let's rejoice and offer all our praise. Sige po, palakpak po para sa ating Diyos. Yes, Lord, we worship you. Ikaw ay karapat dapat, Panginoon, papurihan at sambahin. Amen. Grabe po magmahal ang ating Panginoon. Amen. The moment na tayo po ay nandito, singing song, dancing, worshiping Him, ay isa sa nagpapakita na tayo ay mahal niya. Amen. Kung ikaw ay nagpunta dito na parang feeling empty,
Yung ikaw ay nandito, pero feeling mo parang ang layo mo kay Lord. This is the moment na iyong sambahin si Lord ng buong puso at maramdaman ang kanyang pag-ibig. Bago pa po natin matagpuan ang ating Diyos, tayo muna po ang natagpuan niya. Amen. Kaya church, today, let's sing this song that the love of our God is accessible at overwhelming. Amen. Come on, let's sing this song. This is your moment with God. Oh, the overwhelming, never-ending, reckless love of God. Oh, it chases me down, fight till I'm found, lives the 99. Oh, I couldn't earn it, and I don't deserve it. Still you give yourself away. Oh, the overwhelming, never-ending, reckless love of God. Yes, Lord, here we are. Spoke a word, you were singing over me. You have been so, so good to me. Yes, Lord. When I took a breath, you breathed your life in me. You have been so, so kind to me. Every voice, and oh, the overwhelming, never-ending, reckless love of God. Come on, church. Oh, it chases me down, fight till I'm found, lives the 99, and I couldn't earn it, and I don't deserve it. Still you give yourself away. Oh, the overwhelming, never-ending, reckless love of God. We worship you, Lord. Thank you, Jesus. When I was your foe, still your love fought for me. You've been so, so good to me. When I felt no worth, you paid it all for me. You have been so, so kind to me. Come on, ulitin mo kay Lord. Oh, the overwhelming, never-ending, reckless love of God. Oh, it chases me down,
pag-ibig ng ating Panginoon. There's no shadow you won't light up, mountain you won't climb up, coming up to me. There's no wall you won't kick down, lie you won't tear down, coming after me. There's no shadow you won't light up, mountain you won't climb up. Thank you, Lord. There's no wall you won't kick down, lie you won't tear down, coming after me. No shadow you won't light up, mountain you won't climb up, coming up to me. No wall you won't kick down, lie you won't tear down, coming up to me. There's no shadow you won't light up, mountain you won't climb up, coming up to me. It's the love of our God. There's no wall you won't kick down, lie you won't tear down, coming up to me. There's no shadow you won't light up, mountain you won't climb up, coming up to me. Natakbuhan ka niya. There's no wall you won't kick down, lie you won't tear down, coming up to me. Oh, the overwhelming, never-ending, reckless love. Are we singing God? It chases me down, fighting life from years to 99, and I couldn't earn. We don't deserve it, Lord. You give yourself away. Shadow you won't light up, mountain you won't climb up, coming up to me. There's no wall you won't kick down, lie you won't tear down, no one wants to mind. There's no shadow you won't light up, mountain you won't climb up, coming up to me. Shadow you won't light up, mountain you won't climb up, coming up to me. No wall you won't kick down, won't kick down, lie you won't tear down, coming up to me. There's no shadow you won't light up, mountain you won't climb up, coming up to me. There's no wall you won't kick down, lie you won't tear down, coming up to me.
Father. It's who you are. It's who you are. It's who you are. And I'm loved by you. It's who I am. It's who I am. It's who I am. You are perfect in all your ways. You are perfect in all of your ways. You are perfect in all of your ways. Come on, sing it again. You are perfect in all of your ways. You are perfect in all of your ways. You are perfect in all of your ways. You're a good, good Father. It's who you are. It's who you are. It's who you are. And I'm loved by you. It's who I am. It's who I am. It's who I am. For the last time, it's who I am. You're a good, good Father. It's who you are. It's who you are. It's who you are. And I'm loved by you. It's who I am. It's who I am. It's who I am. Come on, palakpak sa Diyos na inibig ka, sa Diyos na hinanap ka, sa napakabuting Ama. Come on, palakpak para sa ating Diyos. Oh, you deserve it, oh Lord. Thank you, Jesus. Pwede na po tayo kumupo. Praise God. Palakpakan po natin si Jesus. Yun pong the best na palakpak para kay Jesus. Come on. Ayan. So, belated Happy Hearts Day po. Ayan. Sa mga single at saka sa mga double. Okay. Ayan. Okay. Itutuloy po natin yung ating nasimulan topic last Sunday, entitled Ang Pag-ibig. And last Sunday, we talk about yung unang dalawang katangian ng pag-ibig according to 1 Corinthians chapter 13. Ang una ay, ang pag-ibig ay matiisin. Ayan. Kaya ang sabi nga nung isa ay, kung nakakapagtiis pa, ay nagmamahal iyan. Yan ba nga naman? And the other one, ang pag-ibig ay magandang loob. So, napag-usapan natin what is not being kind and ano pa yung mga naging learnings natin, or I mean may mga naging learnings din tayo last Sunday, how to be kind pa. Ayan. At nakakatuwa po, napag-usapan po namin sa life group how to be patient and how to be kind. At mga kwento kung saan nagkakwentuhan ng mga panahong hindi kami naging mapagpasensya o matiisin o matyaga doon sa mga katatayan. At doon naman sa mga pogi ay napag-usapan kung kailan hindi naging mabuting loob. Ay talaga namang hindi ko alam kung kami nagsisisi o natutuwa sa aming mga pinaggagawa dahil kami tawanan na eh. Pag napapag-usapan, sabi nung isa, ako ho ay hindi naging mabuti doon sa parking boy, inaway ko. Tawanan na eh. Sabi, ano gayon? Parang hindi yata tama yung ginawa namin. Ba't kami nagtatawanan? Ba't kami nagsisisi? But anyway, we end up asking the Lord ng biyaya na laging maging mabuti. Sabihin mo nga dyan sa iyong katabi, ang pag-ibig ay matiisin, ang pag-ibig ay magandang loob. Yan. So, hindi pwede na maganda lang ang labas. Tingnan mo nga uli yung katabi mo at sabihin mo, kung babae yan, ang ganda mo. At kung lalaki naman, sabihin mo, ang ganda mong lalaki. Yan. Anong pautang? Huwag naman nagsusundan ng pautang. Kaya naman na yan eh. Okay.
So sabi ko nga po sa inyo, itutuloy natin ito at pupunta na po tayo sa number 3. Ang pag-ibig ay hindi mainggitin. Sabihin mo nga sa iyong katabi, ang pag-ibig ay hindi mainggitin. Yan. So yan ang pag-uusapan natin ngayon sa biyaya ng Panginoon. But before that, let's pray. Father, in the name of our Lord Jesus, by the power and guidance of our dear Holy Spirit, we come to you. We thank you for this wonderful day na ipinagkaloob niyo po sa aming lahat. Before anything else, we ask forgiveness sa aming mga kamalian, kakulangan, kalabisan, sa lahat po naming kasalanan. Forgive us. Cleanse, sanctify us with your blood, Lord Jesus, and thank you for the grace of forgiveness. Today we pray, turuan niyo po kaming magmahal, kagaya ng pagmamahal mo sa amin. Kung di man namin maaabot yung pag-ibig mong ibinubuho sa aming lahat, makagaya man lang, makamukha. Salamat, Lord. Kung paano niyo po kaming tinuruan na ang pag-ibig ay matiisin at magandang loob, teach us also today and remind us na ang pag-ibig ay hindi mainggitin. Salamat, Lord, for we believe na kasama na namin kayo kanina pa. At ang pagkilos at pagtuturo niyo po ang mararanasan namin today sa aming kalagitnaan. Bless the lips of your servant as I preach your word. Bless the ears and the hearts ng mga makikinig. Pagpalain niyo po maging yung mga kapatid namin joining online at pakaingatan niyo po yung mga kapatid naming parating pa lamang. Unto your hands, we dedicate this Sunday service at wala pong ibang maparangalan, kundi ang tanging pangalan niyo lang po, Lord Jesus. To you alone, all the glory. Ito po ang aming prayer in Jesus' name, and everybody say, Amen. 1 Corinthians chapter 13 verse 4, sa pagpapatuloy po ng verse na ito, ang sabi po riyan, ang pag-ibig ay matiisin at magandang loob. Ang pag-ibig ay hindi mainggitin. So I pray na kahapon, walang nagsasabi ng sana all. Sabihin mo nga dyan sa iyong katabi, napasana all ka ba kahapon? Diba? Ano ba yon? Sana all may juwa. Sana all may nagbigay ng flowers. Sana all may nagbigay ng chocolate. Naalala ko, nagkukwento si Pastora, may nakasabay daw siya sa jeep. Ay nagkukwentuhan, ay obvious na mga single. Bakit? Ang kwentuhan daw ay, hay nako, dami na namang may dalang flowers mamaya. Sabi daw nung kasama, ay oo, nako, talaga naman, babandera na naman ang kagandahan. Parang ganon. Ano? Ang akin naman dun talagang gayon. And kailangan talaga matuto tayong makiselebrate sa iba. And that's the problem ng mga inggit. Hindi marunong mag-celebrate sa pagpapalang natatamasa ng iba. Ayan. Bakit ba itong pagiging maiinggitin ay hindi maganda? Tingnan mo nga yung iyong katabi kung mukha pa yung maiinggitin. Mukhang hindi naman tingnan. Mukha pa hindi na. Wala hong maiinggitin dito. Sabi ko, walang maiinggitin sa J1 San Jose. Wala. Yung dating maiinggitin na ikaw, patay na yon. Ano? Nalibing na yon. Kasama nung nilibing din ng Panginoong Jesus. At nung namuling nabuhay ang Panginoong Hesus, kasama na rin ikaw na muling nabuhay at ikaw na yung bagong bersyon ng ikaw. Amen? Wala na yung dating si ikaw. Okay. Bakit hindi bagay sa isang Kristiyano ang maiinggitin? 1 Corinthians chapter 3, verse 3. Madaling tandaan yan ha, 3-3. Alam ko nasa isip nyo, huwag nyo nang ituloy. Hindi tatama yan.
Okay, basahin po natin. 1, 2, 3, basa. Sapagkat nananaig pa sa inyo ang laman, ang inyong pag-iinggitan at pag-aaway-away ay palatandaan na makasanlibutan pa kayo at namumuhay ayon sa lamang. Oh, nagsisermon ho si Paul. Sabi ho ni Pablo sa mga Kristiyano sa Korinto, kayo talaga masyado pa kayong makamundo. Sabi ng mga tao doon, paano nyo naman po nasabing makamundo kami? Sabi ni Paul, simple lang. Nag-iinggitan pa kayo at nag-aaway-away. Eh di gayan ay mga gawa ng makamundong tao. Kaya kung ikaw ay kay Kristo, kung tinanggap mo na si Jesus sa buhay mo bilang iyong Diyos, Panginoon, tagapagligtas, and you don't belong to this world anymore, hindi ka na makamundo, hindi na bagay sa iyo ang maiinggitin. At syempre, nabanggit na rin naman di tutuloy na natin, hindi na rin bagay sa Kristiyano ang nakikipag-away. Oh, nakapikit ako ha, baka sabihin nyo, may tinitingnan ako. Di na bagay yan. Sabihin mo nga dyan sa iyong katabi, pinapatawad na kita. Parang ayaw sabihin ng isa. Bakit ga itong pagiging mainggitin ay tanda ng makamundo? By the way, bago ako magpatuloy, gusto ko lamang munang i-recognize ang presence ni Brother Marco. Brother Marco, kaway ka naman. Ayan, welcome. Siya po ang husband ni si Sarah. Ayan. Oh, anong sasana all ka na naman? Anong sasana all? Oh, 'di ba? Kaya maganda si Samsam, mana sa Ama, sa langit, sa langit, sa langit. Ayan, si Brother Marco, yan lagi naming nakakasama sa life group yan, online. O, kaya pag nakikita nyo po ang picture ng mga tatay na meron kaming hawak na cellphone o laptop, siya yung nandoon. Welcome. Kala ko March ka pa. Mapaaga. Ay, kasaya naman ni si Sarah. Talaga naman. Oh! Abot na abot kahapon. Ano? Praise God. Okay. Siya, tapos na si Sarah ang Hearts Day, ha? Amin na si Brother Marco this week, ha? Okay. Sama na namin sa life group. Praise God. At ako'y natutuwa din dahil narito si Brother Joel. Nakita ko na kanina. Ayun. Noel, sorry. Kasi yung isa, Jonel. Tapos ito, Noel, naghalo na. Brother Noel and family. Praise God. Welcome. Ako, nung mga nakaraan, ako aamin sa inyo, akala ko ako ay humble na. At akala ko ako ay marunong nang magtiis at marunong nang magpalampas. Nung na-meet ko si Brother Noel, napagtanto ko, hindi pa pala ako marunong magtiis at hindi pa ako marunong magpalampas at hindi pa pala ako humble. Ay, napaka-humble ho ng taong yan sa biyaya ng Panginoon. Pag yan inyong nalaman na rinig ninyo ang kwento na yan, ako, napakabait. Praise God. Masarap talaga yung may mga nakikilala kang gayon para kinakakapanalamin. Kala mo ikaw Praise God sa buhay mo. I'm so happy to see you here and your family. Praise God. Nakasama mo rin na iyong anak. Ayun! Na siya. May magla-life group diyan mamaya, ha? Okay. Sino pa? Sino pang mga bagong dating? Meron pang bagong dating dito? Gusto ko rin i-recognize ang presence ni MJ. MJ, nak, kamaway ka. I'm so happy to see you. Kung hindi nyo po naiitanong, ito si MJ, ito ang isa sa napakagaling na bahista rito. Oo. Sample? Mamaya. Napakagaling na bahista niyan at I'm so happy to see you. Marami tayong pag-uusapan, huwag ka munang uuwi, ha? Okay. Ayos na, nabati ko na lahat. Wala may birthday. Sino pag-apo? Kumakita. Si Sis Doris. Hindi ko nga naman nabati si Sis Doris. Nakatago po sa puste. Ayun!
Welcome, Sis Doris. Hello po. Nung last Sunday, nandito na rin siya. I forgot to welcome her back. Salamat sa Lord sa inyong buhay. Yan po ay kapatid ni Sis Luz. Okay. Kagaya nga po na aking sinasabi kanina, paano daw natin nasabi na yung pagiging mainggitin ay tanda ng mga makamundo? Okay, ito naman informative na lang. Wala naman ng mainggitin dito. Amen ba? Oo. Bakit ko nasabi? Simple lang. Si Lucifer, bago naging Satanas, ay nainggit sa Panginoon. Palalawigin ko pa gayo. Pangita na. Si Lucifer, bago naging Satanas, ay nainggit sa Panginoon. Gusto niyang maging kagaya ng Panginoon at lampasan pa ang Panginoon. Hindi naman mangyayari yan. No wonder siya ay pinarusahan, ibinaba siya dito sa lupa. Binagsak actually, hindi basta ibinaba eh. At pagdating ng presensya ng demonyo dito, yun na. Pumasok na ang inggitan. Kaya nga, ang kauna-unahang panunukso ng kaaway kay Adan at kay Eva ay pride na may halong inggit. Maaari gang ang Panginoon lamang ang nakakaalam ng tama at mali. At natukso naman nga si Eva at saka sumama na rin si Adan. Oo nga, bakit nga? Nainggit sila. Si Lord lamang ang nakakaalam ng tama at mali. Dapat alam din namin. Yon, pumasok ang kasalanan. Ano pa? Noong ang kanilang mga anak, sino po ang mga anak ni Adan at ni Eva? Si Cain at si Abel ay naghandog sa Panginoon. We all know the story. Kinalugdan ng Panginoon ang handog ni Abel, pero rejected ang handog ni Cain. Kasi hindi naman niya binigay ang first at best niya, dinireject ni Lord. Ano nangyari? Nainggit. Again, it's inggit. Nainggit si Cain kay Abel. So anong ginawa ni Cain kay Abel? Anong kinain? Pinatay. Oh no. And from there, baybayin ninyo, sinsinin ninyo ang Bible at nakaw, hindi nawawala ang inggitan. Bakit? Yan ang tatak ng kaaway eh. Kaya kapag may inggit nang namumuo sa puso't isip natin, ay, itaboy mo na yan. Pag may inggit nang nabubuo, itakwil mo na yan. Bakit? Hindi yan sa Panginoon. Yan ay sa kaaway. Alam mo na ikaw ay somehow ay tinutuksong magkasala kapag may nabubuo ng inggit. At yung inggit po ay nagtatago. Nagtatago din yan sa mga akala natin hindi inggit. Akala natin hindi pagiging mainggitin, yung pala'y inggit na. Okay? Kagaya ng pride. Alam nyo ba yung pagmamataas kasi? Hindi rin natin alam na tayo'y mayabang unless someone ay magpamukha sa atin na mayabang tayo. 'Di ba? Yang inggit minsan gayon din, hindi natin alam. At wag natin nga akalaing laging ayos na ayos ang puso, sapagkat ang Bible na rin na may sabing, ang pinaka-deceitful o mapanlinlang na parte ng katawan ay ang ating puso. Sabihin mo nga dyan sa iyong katabi, ang mapanlinlang na bahagi ng iyong katawan ay ang iyong puso. Diba? No wonder, aring ulo ay mas mataas kaysa dini sa dibdib. Dahil madali itong malinlang eh. At ito'y mapanlinlang. Kaya daw hindi po pwedeng laging ito ang pinapakinggan. Diba? Yung iba, ang sabi, basta ako'y may makadate. Kaysa mabakante. Bakante na nga last year. Alam ninyo ang advantage ng mga single kahapon? Hindi toong nagastusan. Pumalakpak ang mga hindi toong nagastusan kahapon. May nakita ko isang single, proud na pagiging single slow clap eh. Di ka nagastusan. Hello? Diba?
Sabi ng iba, ako naman ho hindi single, hindi rin ho ako nagastusan. Ay ako naman, nagtataka sa iyo. Bakit hindi ka man lang nag-effort? No. Ayan daw hong Valentine's, ayan daw ho ay hindi sa Panginoon. Ayan daw hong Valentine's yan ay pagano. Talaga namang. Yan daw ho ay gawa ng mga hindi sumasamba sa tunay na Diyos. Yung Valentine's. That's why we call it Heart's Day. That's why we're celebrating love. God is love. Kaya talagang dapat i-celebrate ang love. Okay? We are not celebrating Valentine's. We're celebrating God. And God is love. Are you there? Sabi ng isang single, kayo naman pastor, masyado yung inano yan, di ako'y nalungkot na naman. Huwag ka malulungkot. Ako po ay masaya na nabasa ko ho sa Facebook na hindi sa Diyos yung Valentine's, diyain na akong single, hindi, wag gayon. Anyway, sabi ko nga sa inyo, yung inggit, nagtatago din yan. Akala mo hindi ka inggit. Bigyan ko kayo ng example. Ecclesiastes chapter 4, verse 4. Sabi ko sa inyo, madadaling tanda ng mga verses natin. Kanina, 3-3. Ngayon, 4-4. Huwag nyo nang ituloy ang naiisip ninyo. Sinasabi ko na sa inyo. At kinukontra ko na. Okay, basa. Nang magkagayoy, nakita ko lahat ng pagpapagod at lahat ng kakayahan sa paggawa ay nagmumula sa pagkainggit ng tao sa kanyang kapwa. Ito man ay walang kabuluhan at pakikipaghabulan sa hangin. Teka. Sino ka nagsasalitang are? Ang nagsasalita ho riyan, ng author ng Ecclesiastes o mangangaral ay sino? Si Haring Solomon. Na ang sabi ng Biblia ay pinakamatalino, walang ipinanganak na naunang mas matalino at wala nang ipanganganak pang mas matalino pa sa kanya. At ang pinakamatalinong nabuhay na tao sa mundo ang nagsasabi, may isa pa raw siyang nakita sa buhay. Meron daw nagpapakapagod, merong nagpapakadalubhasa sa kanyang kakayanan sa paggawa. At akala nila sila ay they're just improving themselves. Akala nila sila ay nagiging competitive lamang. Akala nila gusto lang nilang maging, ma-upgrade, mag-level up. Pero ang Bible na mismo ang nagsasabi, meron palang gumagawa ng ganong bagay na ang dahilan ay inggit. May kilala ka gayon. Ako'y magpapakayaman-yaman. Bakit? Naiinggit ako doon sa mayayaman. Ba't mo ginagawa yan? Nako, kailangan ko magpakagaling-galing. Bakit? Nakakainggit yung magagaling. Okay lang naman kung positive inggit, Pero kung yun dahil inggit ka lang, kaya ka alam mo yun, ang hirap Kasi, imagine, after mong maungusan, malampasan yung kinaiinggitan mo, what's next? Hello? And I have a bad news sa mga naiinggit pa at wala dito nun. So, para sa taga-iba ito, Sabi ko, para sa taga-iba ito. So, makikibalita nyo na lang, hindi ito applicable sa atin. Amen ba? Parang ayaw mag-amen ng iba. Okay. Makikibalita po sa kanila na yang kinaiinggitan mo, kailan may hindi ka magkakaroon o hindi mo yan magiging iyo. Hindi mapapasayo ang kinaiinggitan mo. Kaya alam niyo ang sabi ni Haring Solomon, isa pa yang walang kabuluhan. Isa pa yang kagaya ng pakikipaghabulan sa hangin. May kilala ka kayo nakikipaghabulan sa hangin? Yung dahil sa sobrang kalungkutan kahapon habulin mo ako. Sabi ng mga nakakita, anong nangyari din Hindi, may kahabulan ako, habulin mo ako. Kakaawa naman yun. Sa sobrang kalungkutan
Wala akong nakikipaghabulan sa hangin. Waste of time. Walang kabuluhan. Kasi nga naman, kaya pala ang Bible, ang encouragement sa atin, ay kung gagawa ka, kung magpapakaigi ka, do it for the Lord. Kung ikaw ay nagpapakagaling sa pag-aaral, do it for the Lord. Tasan kami ng mga estudyante. Okay, kayo pala estudyante, ba't kita ko kayo kahapon? Wala naman, hindi, ayos lang yun. Mag-aral ng maigi, hindi dahil naiinggit dahil sa magagaling. Mag-aral ng maigi para sa Panginoon. Para sa kaharian. Alam niyo ito ang isang na-miss ko. Mga estudyante, mga kabataan, makinig po. Na-miss ko ito, hindi ako nakapag-aral ng mabuti. Given na ako'y alam niyo, nabigyan po ako ng pagkakataong mag-aral na maayos, mag-aral sa maayos na sa eskwelahan. Pero hindi ako nakapag-aral ng mabuti. Para sa akin kasi noon, ang pasa ay ayos na. Kasarap din pala naman nung kahit papaano hindi ka lang basta pasa. Nga ngayon ko nare-realize sa aking mga anak. Kasarap din pala naman ng gayon. Yung kapag kukuha ka ng card, meron kang inaantay, may inaabangan ka. Kami noon basta pasa. Naaaring hindi kinukuha ang card Mas gusto nga naming magkunin ng card, makikita na ng magulang. Mga kabataan, isa pa, kahirap gang magyakag or mag-invite sa church at sasabihin mong sama ka sa akin sa church dahil si Lord ay mabuti at si Lord ay nagbe-bless. Tapos sasabihin sa iyo nung ini-invite mo mabuti ba talaga ang Diyos mo? Ba't ka baba ng grades mo? Closing prayer. Yeah. So, let's be excellent. Not for men, but for God. Sabihin nga ng mga nag-aaral pa, pag-iigihin ko sa school, para kay Lord, para sa kaharian. Palakpakan mo nga si Lord, come on. Ang laki ng impluwensya ng mga yung tinitingnan sa classroom. Sino naniniwala doon? Yung mga alam na magagaling sa mga excellent sa klase. Ang laki ng impluwensya nila Talagang pag nagsalita ang mga yan, naalala ko si Ate Queen Pinapakinggan daw siya ng kanyang mga classmate, siya daw tinitingnan leader. And buhat grade 1, grade 2, grade 3, wala akong nagno-nominate sa kanya for president kasi hindi pa siya kilala. Lalo na nung starting grade 2 kasi nung grade 1, ibang classmates niya, tapos grade 2 na ibang klase, getting to know each other pa rin hanggang ngayong grade 3. But now, nakilala na nila si Ate Queen. Sabi nila, sabi daw ng mga klase niya sa kanya, ikaw ay leader. Ikaw ang ino-nominate naming president sa grade 4. Leader daw? Paano pa nalalamang leader? Sa amin ho yung leader ay garne, ikaw, maglinis ka, ikaw, ganyan. Ako hindi, mangbamando yun. Isa lang nakita ko, unay biyaya. Padalwa, ay excellent sa school. Role model, good example. Sino po rito yung mga youth na gustong makawin ng marami para kay Lord? Malaking bagay, you're doing your best sa schooling. Parang tahimik na ang mga youth. No. Amen ba, mga parents? Aba, ay talagang ang mga parents ang dapat talaga lang malakas ang amen. Bakit? Siyempre naman, uungat ang mga kabataan na nag-aaral, pero the parents pay the rents. Naglo-loading pa yung iba. Ito talaga ang sama sa pakiramdam pag yung lugi ka sa joke. Kasi nung napanood ko yun, Amerikano yung preacher, tawanan yung mga Amerikano Parents pay the rents. Parents. Dito sa atin, dapat ang mga joke mo may kinalaman sa lumi, yung mga gayon, para gets, And anyway, nag-aaral ako ngayon, pinag-aaralan ko kung paano ako mag-joke sa bep ko.
Pinag-aaralan ko, anong joke ko doon? Itlog. Bahala na. Sama nyo sa prayer, ano, na tayo po ay na-invite to talk there sa kanilang annual gathering. Ayun. This coming March. At talagang katindi ho dahil ako in-invite nila ay birthday ko, March 14. March 14 ho ako pagtotokin doon. Ay di, tinatanong naman ako nung coordinator kung okay lang daw, birthday ko pala daw yun. Ay sabi ko, thank you sa opportunity na kahit sa birthday ko, si Lord ang uunahin ko. Sama nyo po sa prayer. Kasama po sa prayer na dahil nandun ho ang mga executives, nandun silang lahat, pati mga representative from Region 4A DA, Department of Agriculture, nandun din sila. At I don't know kung sino pa ang mga naroon, please pray na ang Lord mightily kumilos sa oras na iyon, sa araw na iyon, marami ang makakilala ng totohanan kay Jesus. Okay. So, again, maganda rin naman yung ikaw ay motivated to do your best, to do good, to do your best, pero wag namang ang motivation ay dahil naiinggit. Ayan. Meron pong isang verse na ako'y na-intriga nung nabasa ko. In James chapter 4, verse 3, sabi po riyan, at humingi man kayo, wala rin kayong natatanggap dahil hindi tama ang inyong layunin. Oh, di ba sabi ni Jesus, humingi at ikay bibigyan? Sino nakarinig na nung? Kaya ikiiging-igi sa paghingi, ano? Sabi, ano man ang hinihingi mo sa Ama, sa pangalan ko, sabi ni Jesus, ay ipagkakaloob sa iyo. Kaya ikaw iiging-igi ng paghingi, di ba? Hingi ka ng hingi, Lord, pangin juwa, yun, dumating ng juwa. May kasama ka na nung 14. Lord, pahinging gadgets, oh, di ba? Meron ka ng 3310. Hoy, wag niyong tatawanan yung 3310, mahal na uli ngayon yun. Basta yung maayos ha, yung gumagana, yung walang sira, mas mahal pa ngayon sa mga latest. Siyempre, mahal siya doon sa ang mga naghahanap kasi yung mga kolektor. Pero ngayon, nakikita natin din according sa author ng James, meron daw mga humihingi pero hindi natanggap. At may kaunti ng explanation doon sa padulo. Dahil hindi tama ang inyong layunin. Bakit kaya nasabi ng author na hindi tama ang layunin ng nahingi kaya hindi natanggap? Okay? Tingnan natin yung sinundan na verse. James chapter 4, verse 2. Basahin po natin lahat. 1, 2, 3. Basa. Meron kayong ninanasa, ngunit hindi ninyo makamtan. Kaya't pumapatay kayo. Mapasa inyo lamang iyon. May mga bagay na gustong-gusto ninyo, ngunit hindi ninyo maangkin. Kaya kayo'y nagkakagalit at naglalaban-laban. Hindi ninyo nakakamtan ng inyong ninanais dahil hindi kayo humihingi sa Diyos. And then verse 3, at humingi man kayo, wala rin kayong natatanggap dahil hindi tama ang inyong layunin. Yung pala. Ano nga uli yun? Ano nga uli yung hindi tama ang layunin? Tingnan uli natin sa verse 2. Anong nakalagay dyan? Hindi, iba na yan. Sige, babalik po uli. Yon. Meron daw ninanasa, hindi makamtan, kaya anong ginagawa? Gumagawa ng masama. Mapasa inyo lamang. Ano pa? May mga bagay na gustong-gusto ninyo, ngunit hindi ninyo maangkin. Kaya kayo'y nagkakagalit at naglalaban-laban. Anong ibig sabihin niyan? Inggit. Alam nyo sa ibang version, iinggit Hindi ko alam bakit gaya ng version na yan. But anyway, yan na rin naman yata ang sinend ko. Yung isang version nakita ko, inggit na nakalagay. Pero, ano mapapansin natin dito? Church, kaya pala merong humihingi pero hindi tumatanggap kasi ang motivation ng paghingi ay inggit. Paano ka ba mag-pray? Paano po ba tayo humihingi?
Lord, pahingi din po ako. Bakit? Ay naiinggit ho ako doon sa Asia. Sala. So dapat pala hindi inggit ang motivation. At sa ating pong pinag-aaralan ngayon, ang kabaligtaran ng inggit ay love. Pag humingi ka sa Panginoon, listen to this. Pag humingi ka sa Panginoon with the intention na ikay nagmamahal, ay, tutugunin ng Panginoon niya. Sabi ko, tutugunin ng Panginoon. Sino rito may hinihingi kay Lord? Tingnan mo ang motivation, ang dahilan why you're asking that. At kung ikaw ay naiinggit, sorry to say, Bible na may sabi, hindi ka tatanggap. Pero I have a good news. For those na humihingi, dahil siya'y nagmamahal, tatanggap ka kagad. Tingnan mo ha. Madalas yung mga hinihingi mo, na para sa iba, dahil mahal mo sila, ang bilis na answered prayer nila doon. Ang bilis ng answered prayer mo, Lord, pagalingin niyo po ang aking anak, pagalingin niyo po ang aking asawa. Ang bilis gumaling, ang bilis tumugon ng Panginoon. Pero yung out of selfish reasons, lalo na yung dahil inggit, naku po. Kaya, payo ko po sa atin church, gusto mong mapabilis ang answered prayer mo, check our heart. Bakit ka nahingi ng bahay? Naiinggit ka sa may bahay? Natural lang naman po. Yan na nga sinasabi ko eh. Ang mundong ito, laging sasabihin sa atin, natural lang yung naiinggit. Hindi ho yan natural sa Kristiyanong kagaya mo't kagaya ko. Hindi natural sa mga may relasyon sa Panginoon ang inggit. Yan daw ay tatak ng makamundo. Sabihin mo nga ulit sa iyong katabi, ang pag-ibig ay hindi naiinggit. Kaya, pag humingi ka ha, bakit gusto mo magkaroon ng sasakyan? Para po hindi na nahihirapang mag-commute ang aking mag-iina. Wow, that's love. At saka, naiinggit ho ko doon sa kapitbahay ko, ayan na naman tayo eh. Huwag na nga yung inggit eh, alisin mo na nga yung inggit eh. Okay? Sabihin mo nga, hindi na ako maiinggit. Pausap na rin naman ho doon sa mga mahilig mang-inggit. Pausap-usap na. Meron din gayon eh. Alam mo yung inggit na nga, iniinggit pa. Yan eh, meron talaga, very evident yan, bata pa lang gayon na. Talagang gagawin pa, nya. Bata pa lang, makikita mo na, please naman, kita mo namang ang may sakit eh. Kita mo namang may struggle doon sa pagkainggit. Iinggitin mo pa ng iinggitin. Pipicturan mo pang kamay mong may ka-holding hands. Natural maiinggit yan, di magpipicture din yan. Anong ka-holding hands? Labahin. Karet. Tatabas pala. Pala. Alam mo naman naiinggit eh. Ako po'y nahingi ng tawad sa mga panahong ipinopost ko pa po lagi ang picture ni Pastorang may flowers. Patawarin niyo po ako. Kung nainggit kayo. Patawarin niyo po ako. Huwag nang nangiinggit. Usap na. Alam na ngang budget na nga yung kapitbahay. Doon pa pinapupunta ang usok ng inihaw na liempo. Ay tunay naman. Ay halatang halata eh, ang pagpaypayay pagayon eh. That's not love. Sabi kasi nung iba, love is not jealous, love is not envy. Oo nga. And hindi rin love yang nang e-envy ka.
Are you there? Pastor, anong gagawin ko kung ako'y blessed? Ako'y sobrang blessed. Talagang kahit pigilan ko, lumalabas. Anong gagawin ko para di sila mainggit? Share. Ay, hindi ho. Tago na. Hindi ka nang iinggit naman, madamot. Hindi ka? Oh. Madali lang naman eh. Balik tayo sa kapitbahay mong iniinggit mo sa inihaw na limpaw. Bigyan mo ng kahit na 2 piraso. Ay, 13 ho ang anak na oh. Aba, alam nga naman, pakainin mo lahat yun. Bigyan mo. Ang pag-ibig ay hindi maiinggitin at pag-ibig din yung hindi nang iinggit. Pero pagdating ho sa life group, mainggit na. Nang iinggit talaga kami. Ay, hindi na pala, wag na. Hindi yun pag-ibig. Hindi pa rin pag-ibig yun. Kaya ini-encourage namin kayo. Para hindi kayo mainggit sa amin. Kita mo ka naman mga post ng Tatay Apeng. Pulang-pula sa sapatos. Huh. Hindi pa to ang na-highlight ng Brother Roger eh. Ang Brother Roger ay nakatakain. Brother Roger, pwede ka po kayong tumayo ngayon. Tayo po kayo. At kayo kumaway. Tingnan nyo naman ang pormahan ng Brother Roger ngayon. Salamat po. Thank you, Lord. Gayaan ang kayang gawin ng Panginoon sa lumalapit sa Kanya. Thank you, Lord. Si Sister pala narito. Tanda ko si Sister. Nakita ang Brother Roger nung life group namin. Aba, si Ka Roger. Wala kang dalang buti ngayon? Gusto kong parangalan ng Panginoon sa buhay ni Brother Roger, kaya ako ito sinasabi. Ganon siya dati, nung wala sa Panginoon. Nung nakakilala kay Lord, kita nyo naman. Nung aming life group nakatakin ngayon, nakapolo naman. Praise God. Ako hindi nagjo-joke ha. Ako'y masaya talaga kay Brother Roger. Ako'y sobrang saya. Bakit? Kita ko kung gaano kabuti ang Panginoon. At akin din laging idadagdag, ha? Malaki rin ang ambag ng ginagawa ng Panginoon sa buhay ni Brother Roger at ng kanyang pamilya. Malaki rin ang ambag ng mga nagla-life group sa kanila. Sige, palakpakan natin si Lord sa buhay ng mga tao ngayon. I don't want to mention your names. Si Lord na ang maluwalhati sa inyong mga buhay. Ang laki ng ambag nyo. At lagi ko sinasabi sa aking mga life group, gaano pa kadaming kagaya ng Brother Roger ang naririyan sa paligid, na akala ninyo'y wala ng pag-asang mabago. Gaano kadami pa? Ang dami-dami pa. Ang kailangan lang ay magkaroon ng kagaya ng umabot sa Kanya, na aabutin din ng mga taong iyon. Laging may pag-asa kay Jesus. And that's love. Alam mo yung ipakilala mo si Jesus sa tao, that's love. That's love. Okay. Ano pa? Sa iba pong salin or version, ang ginagamit nila sa halip na maiinggitin ay mapanibugho. Ang pag-ibig ay hindi mapanibugho. O sa malalim o sa mababaw na Tagalog ay hindi seloso o hindi silosa. Hindi ho pangalan yung loso at losa ha, si loso at silosa. Yun ay yung jealous. Yan. Narito ba si Jealousy? Wala po. Yan. Si Jealousy po ang panganay na anak ni Sis Luz. At minsan, pagka kami nagkukwentuhan, dahil nagmamadali ng kwento, minsan ang tawag ng kanyang ina sa kanya ay Jealousy. Ako, pastor, si Jealousy, ay di lagi ko naman pong pinapaalalahanan, Jealousy po, jealousy. Bakit? Ay, hindi maganda yung jealousy. Kayo wag magpapangalan ng mga negative sa inyong anak, ha?
Pero inuulit ko, nagkakamali lang at nagmamadali ng kwento. Pero jealousy talaga ang pangalan. Minsan nga lang napapasabi jealousy. Pero ba't ko ito binabanggit? Church, ang pag-ibig ay hindi masisilusin. Sabihin mo nga dyan sa iyong katabi, hindi ka silosa. Kung lalaki naman, hindi ka siloso. Ayaw ko usapin. May sasabihin ako sa inyo. Pag hindi pa number 1 si Lord sa puso mo, for sure, maiinggitin ka. Pag hindi pa si Lord ang kayamanan mo, ang pinakamahalaga sa puso at isip mo, sa buhay mo, for sure, maiinggitin ka pa. Kasi yun lang naman ang basihan eh. Sasabihin ng mundo sa iyo, mainggit ka, wala ka na re. Pero kapag si Lord ang pinaka mahalaga sa puso mo, ano sasabihin mo? Wala ako niyan, pero meron akong Jesus. I have everything and more than enough. So, ang gamot para hindi ka mainggit, make Jesus the number 1 in your life. Ang pinaka-pinapahalagahan mo. Anong kagandahan kapag ang Panginoong Jesus ang ginawa mong pinakamahalaga sa buhay mo? Sabi nga ni Jesus kay Marta, pinili ni Maria ang pinakamainam, hindi makukuha sa kanya. Wow! Hindi makukuha si Jesus sa'yo. Ano naman ang gamot sa pagiging masisilusin? Iyon din. Pag hindi pa si Jesus ang number 1 sa puso mo, magiging jealous ang isang tao. Pero wag naman po wag po tayong malilito, ano? May mga pagkakataong may dahilan talagang magselos. Baka yung iba kasi rito, nung narinig, ay mali pala yun, ang pag-ibig pala hindi masisilusin, dahil pala hindi ako nagsiselos. Pero babalansihin natin, ha? May mga pagkakataong may dahilang magselos. Pagkaga naman may papulupulupot na babae sa asawa mong lalaki, ay dapat ka nang magselos. Hello? Yung dadating ka sa opisina at nakita mo yung nakayungyong na gayon yung sekretarya doon sa iyong asawa, ano yan? At ang sabi sa iyo, napuwing. Ano napuwing? Ito na may lagi ko nang nababanggit, pero ulitin ko lang para doon sa hindi pa nakakarinig. Binigla mo, isinorprise mo ang iyong mister. Pagdating mo yung nakakalong ang sekretarya, abay, magsisilos ka na. Ay, hindi ho ako nagselos. Bakit? Ay, sabi ho ng aking asawa, nagtitipid daw ho ang kanilang kumpanya. Kaya kulang sa silya. Naunawaan ko naman ho. Hindi mo naunawaan, nakigumising. Ang pinag-uusapan po natin ditong hindi pag-ibig, ay yung pagsiselos na wala namang kadahi-dahilan. Closing prayer. Pagsiselos na wala namang sa lugar. Laging insecure. Iniisip ay may ginagawang masama yung isa. At ang tendency ay maging possessive. Yan. Alam nyo, sabi nung iba, ito daw yung sakit na eh. Sakit na doon sa iba. Nasaan ka? Nandun eh. Picturean mo. Pinicturean. Panoramic. Oh. Okay. Update me after 2 minutes. Huh? Nasaan ka na? Andini pa. Picturean mo. Oo, talagang matindi. May kilala ka kayong gayon? Talagang mayat maya nagpapa-update eh. Ako'y merong payo doon sa gayon, ang partner mo. Kung asawa mo na, i-deliverance, ipag-pray mo. Ipag-pray mo, ha, kung asawa mo na. Ay, kung hindi pa po asawa,
Ipag-pray mo din. At hingin mo kay Lord ang kanyang leading and guidance and wisdom and knowledge and revelation and prophetic. Sa madaling salita ay mag-isip-isip ka na. Mag-isip-isip na. Bakit ko sinasabi na mag-isip-isip na? Dahil kung yung girlfriend mo o boyfriend mo o nanliligaw pa lang sa iyo o nililigawan mo ay napakasiloso o silosa na. Ngayon pa lang ha? You have to think twice. Kasi most likely ay yan na rin yan pag mag-asawa na kayo. O baka mas grabe pa. Sabihin mo nga dyan sa iyong katabi, oy, mag-isip na daw. Ano ang problema kapag may partner kang seloso o selosa? Lalo na sa mga Kristiyanong kagaya natin, anong magiging problema? Una, di ka pwedeng magtagal sa church. Kasi baka magselos ang asawa mong lalaki. Baka pagselosan ang pastor mo. Kakatay. Ba't kayo natawa? Meron ako narinig Inay, kayo nawiwili sa church? Oh. Baka kayo may jowa na daw? Sabi nung ina, hindi ko pwedeng maging jowa si pastor, may asawa na yan. Kung si Philip pa. Yun, igawa-gawa ko lang ang kwento ha. Baka wakakalain naman ninyo tunay. Parang tunay ga. Hindi ho, gawa-gawa ko lang yun. Promise, gawa-gawa ko lang yun. Di ka pwedeng mag-overtime sa trabaho. Kasi laging ang iisipin niyan, may jowa ka sa trabaho. Kaya, ako ay naniniwala yung ang asawa ay nag-a-abroad. Hindi siloso yan, hindi silosa. Palakpakan naman natin si Lord sa buhay ng mga yon. Bakit? Ay, sa layong iyon. Sa layong iyon. Napapagkatiwalaan naman kasi daw. Praise God. Ayun, naalala ko. Kung laging nahingi ng update ang iyong partner, yung mayat maya nahingi ng update, ara ang payo ko sa iyo, magastos nga laang sa data. Mag-live ka na. Malay mo, dumami ang viewers mo at maging content creator ka pa. Oh. Anong content? How to handle a silosang asawa. Oh. Ganito ho lang yan, mag-live na kayo. Oh. Yan, instant update. Okay. Ngayon naman, wag din po tayong kikilos para magselos ang ating asawa o ang ating partner. Sabi ko, wag din naman tayong kikilos o gagawa ng ikakaselos. Wala na nag-amen. Hindi naman po kasi aari na mag-asawa kayo, tapos hindi niya nahahawakan ng cellphone mo. Sabi ko, hindi naman aaaring mag-asawa kayo at hindi niya nahahawakan ng cellphone mo. Pwede naman hawak lang, walang basa. Ay. Hello? Sino po ang mayroon ng boyfriend o girlfriend dito? Taas ang kamay. Ay, si Dandel nga pala, ano? Kasama mo ga? Ayun, nga pala. Yun. Jobilane, nababasa mo ga ang cellphone ni Dandel? Yung isa? Yung isa pa? Hindi, hindi ko pinag-aaway ha, hindi ko pinag-aaway. Wala, isang cellphone. Isang cellphone mo, Dandel? Kailan mo sasabihin may isa pa? Hindi, isa lang talaga, Jobilane, isa lang. Hindi naman pwedeng dalawang cellphone mo at yung isa iyo lang.
Hello? Katahimik nyo. Pag may nagte-text, ay ini-erase agad. O pag may nag-chat-chat, ini-erase ang convo. Dinidelete. Hayaan mong makita. Ay, magsisilos ho eh. Eh, ba't ka-chat mo? Hello? Tip sa mga taken. Ang pusuan mo lamang ay ang mga post ng iyong kabiyak. Ngayon, kung hindi naman ikaw ikaseselo sa iyo yung di pusuan mo. Hindi naman yung lahat ng story, heart ka ng heart, hinahartan mo lahat. Kung nag-i-encourage ka lamang, sige. Pero kapag ka naman mapapansin mo naman na lahat naman ng pinupusuan mo, lahat na may babae, tayo muna. O lahat ng lalaki, tayo muna, ba't yung magayon? Are you there? Ikaw, Johnny, nababasa ba ng nanay mo ang iyong cellphone? Hindi! Si Paslab. Okay. Paslab, nasa kids church. Mark, nababasa ka ni Paslab ang iyong cellphone? Talaga? Very good. Gayon sadya. Yung aking cellphone, hindi ko binibigay sa aking asawa. Tawa tatay sisi. Hindi, joke lang ho yun. Lagi ho rin gamit ng asawa ko yung aking cellphone. Okay. Hayaan nating maging bukas na libro tayo sa ating partner. Hello? At please lang, kung hindi mo yan pagkakatiwalaan, in the first place, huwag mong liligawan. Tahimik talaga ng mga boys din sa bandang ari. Ha? Gayon din naman sa babae. Huwag mo sasagutin yan kung hindi mo pagkakatiwalaan. Akala nyo naman yung mga in a relationship lang na siloso-silosa. Minsan nga, mas malala pa yung mga single. Kahigpit magselos sa friends. Hindi tayo sinasama niya ang mga yan. Hayaan mo na sila na lang. Sa life group ka, nagkakasilusan pa? Wag na ha, wag na. Sabihin mo nga sa iyong katabi, wala nang nagsiselos dito sa life group. Meron kasi daw gayon yung nagagalit pag ang friend niya ay spending more time with others. I don't know, hindi ako masyadong sa mga boys, hindi kami ganyan eh. Hindi kami ganyan. Sa girls ata medyo. Hindi rin daw. Hindi rin daw. Siya walang gayong. Didelete ko na aray. Mahirap kasi pag yung sa boys, alam niyo yon yung nagseselosan, parang iba yata na. Parang iba na ata ang ihip ng hangin pagkagayon. Pare, gusto ko ikaw lang lagi ang kasama ko. Gusto ko, Brad. Sama-sama tayo lagi, tayo lang lagi. Teka. Iba, parang iba parang iba. Hindi kagaya sa girls, hindi nakakaasiwa pag gayon eh. Sa boys, parang, teka muna. Ano masasabi mo, Kyle, pag gayon? Halimbawa, sasabihin sa iyo, Kyle, dito ka lang ha. Dito ka lang sa tabi ko, Kyle. Tayo muna. Okay. Number 4. Ari naman pahahapyawan ko lamang. And I am preparing a whole preaching with this one point lang. Ang pag-ibig ay hindi mapagmalaki o hambog.
Lalabas yan in 3. Yo. Ang pag-ibig ay hindi mapagmalaki o hambog. 1 Corinthians 13:4, ang pag-ibig ay matiisin at magandang loob. Ang pag-ibig ay hindi mainggitin o mapagmalaki o hambog. Pag gusto laging siya ang bida, mayabang pa yan. Pag laging gusto niya siyang may last say, mayabang pa yan. Alam niyo gayong may last say? Yung sa argument, yung pag may pinagtatalunan. Kahit sa mga bata, na-witness ko yan yung kaya nauso yung period, erase. Yung mga ganon, tandaan niyo gayon? Yung nakasusi na, tapon ng susi sa dagat. Kasi talagang yung pinaglalaban yung last say yung maging last say. Ikaw na ang masama, ikaw na ang pinakamasama, ikaw na ang anak ni ganyan. Gayon na ng mga bata, ang version ng matatanda ng gayaan. Nako, barangaya na yan. Yun talagang matindihan na. Pag kinukwento mo pa ang yaman mo, mayabang ka. Yung walang nagtatanong, biglang sasabihin, alam mo, ang dami kong ipon sa bangko. Ay nagpapahold up. Ang tawag ko doon sa gayong kwento ng flex ng kanilang yaman, ay nagpapahold up. Kaya ito hindi ko makakalimutan kwento payo ng mga mayayamang in-check sa kanilang mga anak, huwag kayong post ng post. Ano kayo? Nagpapakidnap? Nga naman, may wisdom. May wisdom. And most likely, yung mga kwento ng kanilang yaman, hindi talaga sila mayaman. Kung ano lang yung ikinukwento at pineflex nila, yun lang ang meron sila. Dahil ang tunay ngang mayaman, hindi nagkukwento ng yaman. Mautangan. Saka hindi kapurihan. Yung tunay na mayayaman, alam nila hindi kapurihan ipakita ang yaman. Mahahabol ng BIR. Kung kinukwento mo pa rin ang achievements mo, most likely ay hindi yan kataasan. Uy, talagang ako'y lagi kasama sa honor noon Pangilang ka? Top 10. Bunga naman. Ilang kaya? 10. Ano pa? Yung mahilig dominate ng kwentuhan, may issue pa yan sa pride. Life group members, yung life group leader mo, pag siya lang ang imik ng imik, sumbong nyo sa akin ha. Sabihin ninyo sa akin, at yan ay may issue yan sa pride. Ang goal natin, life group leaders, yung life group member mo, yung mapaimik mo. Ngayon, may sasabihin naman ako sa iyo, kung yung life group member mo ayaw umimik, huwag mong pilitin. Basta pasamahin mo lang. Paano ba kung mangyayari doon? Hindi ho life grouping yun, ako lang na imik, siya hindi. Iimik din niya. Dire-diretsuhin mo. Ano sasabihin sa akin? Tama na. Going back to sa achievements, alam niyo po ba, your achievements, your success will speak for itself. Di mo kailangan ikwento. Bakit? Malalaman at malalaman kung mataas talaga yan. May magbabalita, may magsasabi, may pupuri. Di mo kailangan ikwento.
Kung cum laude ka, wag mo nang ikwento. Kakalat na yan. Hindi mo kailangan magpagawa ng napakalaking billboard. May nakita ako sa Facebook pinagpagawa ng billboard yung pumasang anak. Ano bang tarpaulin? Billboard! Oh. Hindi ipinagmamalaki, ipinagmalaking malaki. Pastor, proud parents lang po. Proud parents. Yeah, I agree. Super proud. Ngayon, kung gusto mo lang namang i-glorify si Lord at hindi mo ma-contain, do it in such a way na gusto mong itaas si Lord at hindi ikaw ang natataas. Do it in such a way na you're doing it to glorify God at hindi para ikaw ay maging katanggap-tanggap. You know the problem ng mga taong may pride? Hindi nila nakikita na si Jesus sa buhay nila ay sapat na. Ang taong may pride ay laging dinadagdagan ng kanilang sarili, believing na kapag sila'y someone who is connected, affiliated doon sa mga kilala, ay doon pa lang sila matatanggap ng kakausap o ng mga kakilala. No. At kung sakali mang dumating doon sa Point Church, na nakakaramdam ka ng rejection because you are not somebody, always remember na kay Jesus, ikaw ay tanggap. Always remember na kay Jesus, katanggap-tanggap ka. Ikaw ay perfect. Walang pintas sa iyo, walang kulang sa iyo. Mahal ka. Sabihin mo nga, mahal ako ni Jesus. Tanggap ako ni Jesus. Hindi mo kailangan dagdagan ng sarili mo para tanggapin ka ng iba. Just be you. Just be you. Ang mahalaga, accepted ka ni Lord. Amen? Sige, palakpakan mo nga si Jesus. At sabi ko nga sa inyo, next Sunday, pag-usapan natin ito. Ang pag-ibig ay hindi mapagmataas. Sinong excited na malaman din ng mga bagay patungkol doon? Amen? May I invite everyone to stand up? Sino po rito ang tinanggap si Jesus bilang kanyang Diyos, Panginoon, tagapagligtas? Since you accepted Jesus as your Lord and Savior, you have Jesus in you. Ano pa ang ikakainggit mo? Sino rito ang palangit? Sino rito ang hindi lamang itinuturing na Diyos ng Diyos na kanyang nilikha, kundi tinuturing din ng Diyos na kanyang anak? Amen. Sino rito naniniwalang mahal na mahal ka ng Panginoon? Amen. Ano pa ikaiinggit mo? Pastor, ako po kasi marami pang wala sa akin, kaya talagang minsan dinadaanan ho ako ng inggit. Kaya nga ang kailangan mo ikaw ay madagdagan, not on your own ways. Hayaan mo nga Diyos ang magdagdag ng kulang sa iyo. At ang sinabi niya sa kanyang salita, unahin mo ang kanyang kaharian. Unahin mo ang kanyang katuwiran. At idaragdag niya sa iyo ang lahat mong pangangailangan. Alam nyo, isa pang nakikita ko ngayon, kaya ang tao'y naiinggit, sala ang inuuna. Ang tao'y naiinggit kasi wala siya nung kinainggitan niya. May kulang. Everybody say, may kulang. At ano ang pangako ng Panginoon? Idaragdag ko ang lahat mong pangangailangan. Pag sinabing idaragdag, yun ay kulang. May kulang, kaya idadagdag. And it will only happen kung uunahin mo ang Panginoon, ang kanyang kaharian, ang kanyang katuwiran. Are you there? Para hindi ka mainggit, remember na mahal ka ni Jesus at unahin mo siya. Sabihin mo nga uli, mahal ako ni Jesus. Sabihin mo, mahal ako ni Jesus. Again, sabihin mo, mahal ako ni Jesus. This time, as we worship God,
be reminded ng kanyang pag-ibig sa iyo. Oh, the overwhelming, never-ending, reckless love of God. Oh, it chases me down, fighting, I'm found, lives the 99, and I couldn't earn it, and I don't deserve it. Still you give yourself away. Oh, the overwhelming, never-ending, reckless love of God. Oh, the overwhelming, never-ending, reckless love of God. Oh, it chases down, fights till I'm found, lives the 99, and I couldn't earn it, and I don't deserve it. Still you give yourself away. Oh, the overwhelming, never-ending, reckless love of God. Shadow you won't light up, mountain you won't climb up, coming after me. There's no wall you won't kick down, lie you won't tear down, coming after me. There's no shadow you won't light up, mountain you won't climb up, coming after me. No wall you won't kick down, lie you won't tear down, coming up to me. Oh, the overwhelming, never-ending, reckless love of God. Oh, it chases me down, fights till I'm found, lives the 99. I couldn't earn it, deserve it. Still you give yourself away. Oh, the overwhelming, never-ending, reckless love of God. There's no shadow you won't light up, mountain you won't climb up, coming up to me. No wall you won't kick down, lie you won't tear down, coming up to me. There's no shadow you won't light up, mountain you won't climb up, coming up to me. There's no wall you won't kick down, lie you won't tear down, coming up to me. Oh, the overwhelming, never-ending, reckless love of God. Oh, it chases me down, fight till I found, lives the 99. God couldn't earn it, and I don't deserve it. Still you give yourself away. Oh, the overwhelming, never-ending, reckless love of God. Oh, the overwhelming, never-ending, reckless love of God. Oh, it chases me down, fight till I'm found, lives the 99. I couldn't earn it, and I don't deserve it. Still you give yourself away. Oh, the overwhelming, never-ending, reckless love of God. Sino naniniwala rito mahal na mahal ka ng Panginoon?
Sinong naniniwala dito na gagawin ng Diyos ang lahat, maabot ka lamang ng pag-ibig niya? Now, lahat ng naniniwalang mahal na mahal ka ng Panginoon, let me ask you, ano pa ang ikakainggit mo? Ano pa ang ikakainggit natin? Knowing that the Lord will do everything, anything, para mahalin ka, para paramdam sa iyo how precious you are in His sight. Church, ang pag-ibig ay hindi na maiinggitin. Ang tumanggap ng ganitong klaseng pag-ibig, hindi na naiinggit. So today, make sure that you will receive the reckless love of God today. The Overwhelming, never-ending, reckless love of God. Oh, it chases me down, fights till I'm lose the 99. I don't deserve it, and I don't deserve it. Still, you gave yourself away. Oh, the overwhelming, never-ending, reckless love of God. There's no shadow you won't light up, mountain you won't climb up, coming up to me. Snow you won't kick down, lie you won't tear down, coming up to me. No shadow you won't light up, mountain you won't climb up, coming up to me. No one you won't kick down, lie you won't tear down, coming up to me. holy, overwhelming, never-ending, reckless love of God. Oh, it chases me down, fight till I'm found, lives the 99. I couldn't earn it, I don't deserve it, still you give yourself away. Oh, the overwhelming, never-ending, reckless love of God. As you close your eyes, bow down your head, and as you lift your hands towards heaven, receive the love of the Lord. Pag-ibig na naghahanap, pag-ibig na hinahanap ka, pag-ibig na umaabot, pag-ibig na aalisin ang lahat ng haharang, hahawiin ang lahat ng sasangga. Maabot ka lang, maabot ka lang, maabot ka lang. Habang nakataas sa iyong mga kamay, I am going to release that kind of love from the Lord. And upon receiving that kind of love, doon talaga magmamanifest yung sinabi ng 1 Corinthians 13:4. Ang pag-ibig ay hindi maiinggitin. Because as you receive this kind of love from the Lord, wala ka na ikaiinggit. Come on, close your eyes. Close your eyes. I'm going to release that kind of love. Abba, Abba, Abba. In the name of our Lord Jesus, we ask, pour out, pour out. Ibuhos po ninyo sa amin ang pag-ibig mo. Pag-ibig that's so satisfying. Pag-ibig na sobrang nakakapuno. Pag-ibig na wala ng lugal ang inggit. That kind of love flow and manifest upon your people today. In Jesus' name.
Receive that love. Receive that love. In Jesus' name. And Lord, inilalapit ko po sa inyo ang inyong church. Kaming mga tumanggap ng pag-ibig mo. Biyayaan mong wag nang maging maiinggitin. Bagkus lagi naming makita na ang tinanggap namin sapat na at higit pa. At hayaan yung that love will manifest sa aming mga buhay. Kikilos din naman kami na punong-puno ng pag-ibig. Kikilos din naman kami hindi magiging sanhi ng pagkainggit ng iba. Salamat, Lord. Thank you so much for that love na ibinuhos niyo po sa aming kalagitnaan ngayon. To you alone, all the glory and honor. Ito po ang aming prayer in Jesus' name. And everybody say, Amen. God bless you. Sige po, makakaupo na po tayo. Amen. Malakas pong palakpak sa lahat ng tumanggap ng pag-ibig ng Diyos. Amen. Sabi po dito, God's love is profoundly expressed through sacrificial giving, most notably in John 3:16, where He gave His only Son to provide salvation. This divine nature of generosity or agape love is characterized by unconditional, selfless giving. It serves as a model for human to give cheerfully and willingly rather than out of obligation. Sabi po, iniwan daw po yung 99 para daw po para sa isa. Para sa bawat isa sa atin, iniwan yung 99. So, yun pong pagbibigay ay tanda ng pag-ibig. Kasi, tignan mo yung katabi mo, yan ay tanda ng pag-ibig. Diga? Kasi tayo po ay minahal ng Diyos at ang Diyos ang unang nagmahal sa atin. Sige po, atin pong hawakan ang ating mga offering. Yun pong blue envelope, ito po ay para sa tithes. Yun pong white envelope para po sa offering and yun pong green envelope para po sa ating first fruit. Sige po, tayo po mag-pray. Panginoon, maraming salamat. Salamat sa pag-ibig mo. Salamat sa pagmamahal na palagi mong ini-o-offer sa amin araw-araw. Sa bawat paggising namin sa umaga, Panginoon, tunay na nararamdaman namin ang pag-ibig mo, O Diyos. Ang dalangin po namin, Panginoon, patuloy naming maibalik ang nararapat para sa iyo. Patuloy po namin, Panginoon, maibalik ang handog. Ito po, Panginoon, ay yung pagpalain mo, nag-desire, Panginoon, na makapagbigay ng first fruit, makapagbigay ng offering, makapagbigay ng tithes, Panginoon, at iparanas mo sa kanila, Panginoon, ang iyong pangako na bubuksan mo ang durungawan ng langit upang ibalik at ipagpala at ibigay ang siksik-liglig at nag-uumapaw na biyaya, Panginoon. Pagpalain mo ang kanilang mga negosyo, ang kanilang mga trabaho, at ang mga extra income, Panginoon. At alam namin, O Diyos, na Ikaw ay patuloy na kumikilos sa bawat isa. Sa iyo po namin ibinabalik ang dakilang papuri, pasasalamat at pagsamba. To God be the highest glory. In Jesus' mighty name we pray. Amen. Lord, maraming salamat po sa kakayanan at kagustuhan na makapagbigay. Tanggapin niyo po ang aming mga kaloob na ito bilang aming pag-ibig at parangal sa iyo. In Jesus' name, Amen. Lord, i-bless niyo rin po ang bread and juice na gagamitin po namin sa communion. At salamat, Lord, for always reminding us of your love na ipinakita niyo po sa cross. In Jesus' name, we pray. Amen. Lahat po ng meron ng bread and juice ay ini-invite ko po tumayo. At sabihin po nating lahat, Ama naming Diyos, patawarin niyo po ako sa aking mga kasalanan. Panginoong Jesus, kayo po ang aking Diyos. Kayo po ang aking Panginoon. Kayo po ang aking tagapagligtas. Kainin po natin ang bread na sumisimbolo sa kanyang katawan. At inumin po natin ang juice na sumisimbolo sa kanyang dugo.
Praise God. Minsan pa, palakpakan natin ang the best to Jesus. And let's celebrate God's victory sa gawain pong ito. Amen. Sino po ang na-bless? Amen. Sino po ang sa biyaya ni Lord ay hindi na siya maiinggitin? Amen. At ang maiinggitin ay nagsasaya at nagpupuri sa Panginoon. Amen. Come on. Let's rejoice and offer our worship to our God. Come on, let's sing. Lord, I will praise you. Lord, I will serve you. Lord, I will honor and adore you. Come on, sing it again. Lord, I will praise you. Lord, I will serve you. Lord, I will honor and adore you. This is the day. This is the day that the Lord has made. We will rejoice and be glad in it. We will receive all His promises. So let's rejoice and offer all our praise. Come on! I will praise you, Lord, I will praise you. Lord, I will serve you. Lord, I will honor and adore you. Lord, I will praise you. Lord, I will serve you. Lord, I will honor and adore you. This is the day. This is the day that the Lord has made. We will rejoice and be glad in it. We will receive all His promises. So let's rejoice. We will receive all His promises. We'll sing it out. So let's rejoice and offer. So let's rejoice and offer. So let's rejoice and offer all our praise. Come on, palakpak para Panginoon. Sige po, tayo po mag-pray. Palakpakan po natin si Lord. Hallelujah, Jesus. Lord, we praise you. We honor you. Salamat po sa biyaya na kami po ay makapag-Sunday service, Panginoon. Salamat po, Lord God, sa word tonight, Panginoon, na Lord, ang pag-ibig ay hindi maiinggitin, Lord God. Lord, patawad, Panginoon, kung minsan po kami ay naging maiinggitin. Lord, biyaya mo po na this day kami po ay naturuan. At Lord, hayaan mo po na ang word na nahasik for today ay ito ay matanim sa aming puso. Sisibol, lalago at mamumunga, Panginoon, Lord God. Salamat po, Panginoon, sa buhay ng aming pastor, kay Pastoral. Lord, 10 ng kanyang pamilya, Lord God. At Lord, sa aming pag-uwi, libo-libo mo mga anghel na mag-iingat sa amin, Panginoon, Lord God. Maraming salamat, Panginoon. Ikaw po ang siyang mataas, madakila. Glorify in Jesus' name. Amen. The Lord bless you and keep you. Make His face shine upon you, be gracious to you. May He lift His countenance upon you and give you shalom. At habang nakataas po ang ating mga kamay, iniiwan ko sa ating lahat ang pag-ibig ni Abba, Father. Ang pag-ibig ni Lord Jesus na ating tagapagligtas. Ang pag-ibig ni Holy Spirit. Mapa sa ating lahat ngayon, bukas at magpakailanman. At ang lahat na kumikilos, nabubuhay na punong-puno ng pag-ibig ng Panginoon, kaya wala nang lugar ang inggit. Lahat ay magsabi ng Amen. God bless you.